Hello mga dodong Inday, andito na naman si Inday. Ito nga pala yung araw na pumunta kami sa salon para magpa-reband. At alam nyo ba itong video na to? Nung July pa sa katamaran ko na napanos na yun mga dodong Inday. Ito na nga, nakababa na kami sa bus, naglalakad na kami papunta sa salon. At ito nga pala yung mga kasama ko, si Ate Anale at ang anak niyang si Mihana. So wakas, we're here sa Ash Salon. After 5 minutes of walk, dito sa Motosumioshi. And then, after interview, charot, interview yun, maratag mag-apply og trabaho, ani ba? Bilibitaw, oy, waiting na lang ni Ani nga mag-start na nga mong hair band. Oh, di ara, nakasuot na si Inday og kuan, armor. At itong si ate, ginupitan na rin siya before lagyan ng gamot ang aming mga hair. Ayun o, may gamot na yung buhok namin. Buti na lang talaga sumama si Mihana para may videographer kami. Ayan, nabanlawan na yung buhok ko. Pagkatapos, paplansyahin na nila. O, tingnan nyo, mukha akong aswang, diba? Unya mga dodong Inday, huwat na puntaan para kuluran ang buhok niya. Si ate, gibloweran na, pagkahumanan na plansyahon. Pagkatapos, ako naman, nilagyan na ng color ang buhok ko. Dito nga pala sa Japan, pag pinili mo yung taong yun na siya ang mag-aayos ng buhok mo, may dagdag bayad yun. Kaya isa lang talaga yung nakatutok sa buhok namin, the rest is mga assistant niya. Ayan, tapos nalagyan ng gamot at nilagyan na ng plastic ang mga ulo namin. Ayan, nabanlawan na rin yung buhok ko. At kita nyo naman na hindi masyadong halata yung kulay kasi ang pinalagay ko is chocolate brown lang. At sa wakas, tapos na rin ako at kita nyo naman yung result. Baka magtaka kayo kung bakit hindi masyadong straight yung buhok ko. Ganito talaga ang ribbon dito sa Japan. Parang natural lang. At nagmamaganda pa nga talaga si Inday sa salamin. Maganda ka dyan? O hala, sige maganda ka na dyan. At ayan naman si ate, hindi pa siya tapos, binublower pa siya. Mukhang gusto nang matulog Antok yarn. At ayan, sa wakas tapos na rin si ate. Ang ganda ng result bagsak na bagsak. Parang natural talaga. First time pa kasi niya makapagpa-reband. And for how many hours, nagutom na rin ang aming mga dragon. Kaya dumaan muna kami sa Saizeriya bago kami umuwi. At yung Saizeriya pala dito, nasa basement. Lalong-lalong po siya, uy. Pipili na rin kami na makakain mga dudong Inday. Kaya gutom na talaga kami nito. Ang style nga pala na pag-order dito sa Saizeriya, sulat mo yung menu number, and then yung kasunod, yung quantity. Pagkatapos, may pipindutin ka doon sa table at lapit na yung staff. At dahil waiting na lang kami sa aming pagkain, ayan, nagmamaganda na naman ang mga Inday. Ayun sa wakas, andito na yung order namin. Ang sarap ng tahong. Mga unatang tanan. Pagkahumagkaon, uwian na. Busog na kaayo lamin na matulog. At nang pauwi na kami, may nakita akong kalapati. Yung mga kalapati talaga dito sa Japan, hindi takot sa tao. Kahit ang daming tao, hindi pa rin talaga sila lumilipad. Tingnan nyo, parang namamasya lang siya. Naghahanap ata to ng pagkain. Dito na nga mga dudong Inday, nakasakay na kami sa bus. Pauwi na rin kami. Fast forward, nandito na ako sa bahay namin. At yung bahay pala namin, nasa 3rd floor. Nakakapagod talagang umakyat, lalo na pag may mga bit-bit ka, mga mabibigat. Agoy, kasakit yun sa bagtakday. Wala, sige na. Arigato minasang. See you next mini vlog.